Ang dami ho nating narinig tungkol ho dito sa spaceport. Ano ba itong plano ng gobyerno na pupunta na sa kalawakan. Pero hindi ho natin alam ano po ba ito. Kasi ako ang iniisip ko, gagawin ba natin yung ginagawa ni Elon? Di ba yung nagpapakawala na ng mga ano bang tawag doon? Spaceship na ba yon? Oh, pero lalaki talaga nun, di ba? I mean, hindi para malinaw lang. Then, meron pong isang mambabata, sabi niya, instead na ito na yung gawin, bakit hindi muna sa baba, sa lupa, yung tren? But anyway, para malinaw, no? Sabi naman ng ilang mga dalubhasa, dapat na tayong mag-move on. Dapat tayong umangat na. Ano? Hindi tayo dapat pabalik, no? Si Dr. Mark Cesar Talampas, ang PhilSA Deputy Director General for Space Science and Technology, makakasama natin. Doc, si Rajuman Lourdes po ito. Good afternoon. Lourdes, Ma'am Lourdes, salamat po sa pag-imbita sa PhilSA sa programa ninyo. Napakabata naman nakausap ko doon. Ilang taon na ba si Doc? 40 na po ako. Oh, bata pa si Doc. Doc, sandali para lang malinaw sa amin. Ano ba yung sinasabi ni Pangulong Marcos na tayo ay magpapakawala ng ano? Ano ba yun? Ano ba yung spaceport? Okay po. Yung spaceport po siguro ang pinakamagandang paraan para ma-imagine siya. Isipin mo natin para siyang airport, di ba po ba? Airport parang paliparan, doon nang gagaling yung mga aeroplano, dala yung cargo, kaya mga tao papunta sa ibang lugar. Yung spaceport, very similar po sa airport, pero this time, ang nanggagaling doon, mga rocket na may bit-bit na satellites papunta sa space, o kaya minsan mga tao rin papunta sa International Space Station. Pero linawin lang din po natin, yung gagawin natin next year ay test launch pa lamang. Hindi pa po siya yung full-fledged na spaceport talaga na pangmalakihang rocket. Okay, magtatayo tayo ng spaceport, okay? At next year din, magkakaroon ng test launch ng ano? Next year po, ang tetestingin natin ay isang tinatawag na sounding rocket. So itong sounding rocket na ito, ginagamit naman siya para sa mga eksperimento. Kung halimbawa gusto nating sukatin yung mga characteristics ng atmosphere para pag-aralan ng klima, ang weather, yan po yung isa sa mga applications niya. Pero bukod po rin sa pag-test natin ng rocket next year, ang gusto rin natin kasing ma-exercise dito ay yung ano ba yung mga patakaran na kailangan nating i-establish para sa future kung maglulunsad tayo ng mas maraming rocket o iba't ibang klaseng rocket, ano ba yung mga guidelines na kailangan in place, ano mga batas, ano mga regulasyon. Pag-aaralan din po natin ano ba yung syempre yung epekto nito sa sa iba't ibang sektor ng lipunan, ano yung mga pros and cons ng pag-set up ng spaceport. Lahat po yan ay pag-aaralan bago natin tuloy-tuloy na i-establish yung spaceport. Oo. So, magtatayo tayo ng spaceport. Sa mga nakikinig, parang airport, no? Saan po? Ngayon po, yung test launch natin na gagawin ay sa Cagayan. Pero kung iisipin po natin, yung lokasyon kasi ng Pilipinas, yung bansa po natin, malapit tayo sa equator at katabi natin yung Pacific Ocean sa east natin. Yung dalawa pong karakteristik na yun ng bansa natin, ano yan, built-in na geographic advantage natin, napakaganda po yan para sa pag-setup ng spaceport. Yung pagiging malapit natin sa equator, ang effect po niyan kasi, yung mga rocket na ay kadalasan lunsad yan papunta sa east. Kasi pag ganun yung direksyon ng rocket mo, ang technical na explanation dyan, para kang tinutulak ng atmosphere ng Earth. Kasi ang ikot ng mundo ay from west to east. So isipin natin kung papuntang east yung rocket, tinutulak ka nung atmosphere, mas makakatipid ka sa fuel na gamitin ng rocket mo. So yun yung isang advantage niya. Pangalawa rin po, yung nabanggit natin kanina na dahil Pacific Ocean yung nasa east natin, medyo malawak yung area na pwedeng pagbagsakan ng debris ng rocket na nila-launch mo na medyo kampante ka na wala kang mapipinsala o matatamaan na for example, mga kabahayan or ibang mga struktura. So, ito ang dahilan kaya pinili niyo yung Cagayan? Yung Cagayan po, ang napili po siya kasi marami po tayo unang mga factors na kailangan consider. Una, yung safety. Kailangan pag may napili tayong spaceport, alam natin na pag ganito yung direksyon ng rocket natin, ito yung mga madadaanan yan. Kailangan medyo secure sa atin na okay,
maliit yung chance na may mapipinsala tayo. Bukod po ron, may iba't iba pa nga po pong operational consideration tulad ng existing infrastructure, at pangatlo rin po, bunga rin po ito ng collaboration natin sa iba't ibang grupo. Para dun po sa test launch natin next year, katuwang natin ang DICT, ang SEZA, at may dalawa rin po tayong katuwang na pribadong organisasyon para maging matagumpay yung test launch natin next year. Bakit hindi malapit sa China? Ano ba yan? Nailagay ng ano ko eh. Bakit daw hindi malapit yung babagsak sa China? Ano ba yan? Mali. Okay, Doc, sandali para din malinaw sa mga nakikinig. Mahal ba ito? Magastos ba to? Dapat ba ito? Napapanahon ba ito? Napakagandang tanong po yan, no? Ako po, ang tingin ko dyan, una, yung sinabi nyo kanina, no, may mga nagsasabi, dapat na tayong umunlad, pag-isipan to. Naniniwala po ako ron eh. Kailangan meron tayong ambisyon na kaya natin gawin yan. Sa totoo lamang po, yung mga kabataan natin ngayon, nag-aaral sa yung mga university sa iba't ibang parte ng bansa natin, marami dyan nag-aaral na kung paano gumawa ng rocket at nagpapalaunch na rin ng mga sarili nilang model rocket. So nandun po yung potential natin na may kakayahan talaga tayo na gawin ito. So kung hindi po natin to gagawin, yung mga nag-aaral po na yan, pupunta lang po yan sa ibang bansa. Hindi po natin sila ma-retain yung talent natin dito. So ang tingin ko po dyan, yun nga parang yung airport example natin kanina. Ang airport, hindi lang naman yan liparan na aeroplano Merong nabubuong businesses around it, di ba? For example po, yung Terminal 3, alam natin may mga nagbuo ang mga hotel dyan, mga iba't ibang establishments. Ganon din po yung na-envision natin sa spaceport. Ang spaceport po, na-envision natin magja-generate ng trabaho para sa mga technician, mechanical engineers, scientists, at iba't iba pang mga na high value at advanced na para yung mga napoproduce na mga magagaling nating university, imbis na lumabas, magkaroon silang opportunity na manatili sa bansa at yung talento nila at talino kaya nating magamit para sa ikaunlad ng bansa natin. So yun po yung tingin ko sa kanya. So kung mahal po ba siya or mura lang ba or Kung dapat kaya na ba natin ng budget? gawin? Tama. Tingin ko po dapat na natin gawin at mahal po siya pero mas mahal po kung hindi natin siya gagawin. Tingin ko po kailangan natin mag-invest talaga sa ganong capability. Hindi lang sa spaceport, pati rin po sa iba pang larangan ng agham at teknolohiya. Kasi baka sabihin ng ating mga kababayan, hindi yan ang priority natin ngayon. No? Alam niyo naman po, naririnig niyo naman. Hindi yan ang priority, ang dami nagugutom, wala nga 20 pesos kilo na bigas, walang tubig, walang kuryente. Bakit daw ito ang dapat i-priority? Marami naman po talaga tayong challenges na kinakaharap, no. Yun nga, taas ng bilihin, apektado rin tayo ng mga pangyayari sa labas ng bansa natin. So, naman po 'yun, no, acknowledge at valid naman po yung mga concern na 'yon. Ang tingin lang po natin diyan ay ang gobyerno, meron naman po iba't ibang programa na pinapatakbo para i-address yung iba't ibang challenges na 'yon. At ang tingin lang namin, itong particular na gawain na 'to ay importante rin. Kasi nga, imbis po na isipin natin na yan ay, kumaga parang sana napunta na lang dito, sana napunta na dyan. Ang isipin po natin, dapat ang gobyerno, ang pamahalaan natin, may kakayahan na gumawa ng maraming bagay na sabay-sabay. Maraming importanteng bagay na sabay-sabay. Kikita ba tayo rito, Doc? Magandang tanong po yan, no? Kasi ang space, para po sa mga nakikinig, ang space industry po ngayon, ang space economy, may mga projection by 2030 aabot ng valuation niya ng $1 trillion. At recently rin po kung may mga tagapakinig na sinusubaybayan yung SpaceX, yung kumpanya nga po ni Elon Musk na binabanggit nyo kanina, recently nga po nagkaroon sila ng initial public offering. Sila yung pinakamataas na valuation na nakuha sa history ng ng markets at yun ay nangyari para sa isang space company. So kung ang tanong po ay kikita ba tayo rito, malaki po yung potential. Kasi nga po yung size nung market for this ay napakalaki rin. Gusto natin pag-aralan paano nga ba tayo best makaposisyon dito sa ekonomiya na to at para mag-take advantage din, mag-benefit. Doc, paano tayo kikita?
Ang isa pong posibleng mangyari at isa lamang po ito sa mga idea, no? Kung meron po tayong sariling spaceport, pwede po nating buksan ito. Parang eroplano nga po na may mga rocket galing sa ibang bansa na dito siya maglulunsad. Kasi Oh. po ngayon, Magbabayad sila? magbabayad po, opo. Tulad po ng mga eroplano na nagbabayad din sa mga airport para magamit yung airport, no? Ngayon po kasi sa dami ng mga satellite nila-launch ng iba't ibang bansa, para po makapag-launch kayo ng satellite ngayon, kailangan 2 years in advance ang booking ninyo. Oh. Ganun na po kahigpit ang congestion sa mga spaceports around the world. Oh, pero Kaya Doc, ngayon po kakat pinag-aaralan kita talaga ha. kung saan pwede. Okay, Ay, pero definitely Doc, marami tayong kompetisyon. Ano marami ang po. pinagkaiba? Paano mo masasabi na lalamang tayo sa kompetisyon natin? Yung nabanggit ko nga po kanina, meron tayong geographic advantage. Yung ocean sa east po natin. At yung Ang ma- Ecuador. Apo. Ano po Malapit yan? at yung malapit tayo sa Ecuador. Malapit po tayo sa equator. Apo. Oh. So mas lamang tayo sa iba, mas pupuntahan tayo. Opo, pero gusto rin po nating stress, hindi lamang po yun ang tinitingnan ng mga launch operator. Gusto rin lang makita na yung approvals process natin sa mga permit para magpalunsad ng mga rocket nila ay predictable at kaya nilang, yung dependable yung mga proseso natin at malinaw yung mga batas natin sa ganitong klaseng activity para alam nila kung paano sila po-position. Do we still have or do we need to have a new law or may batas na ba para sa Maaari pong mangailangan nga po ng panibagong batas para dito. At kasama po yan sa pag-aaral na gagawin ng PhilSat. Oo. Meron pong tanong, bakit Cagayan pwede naman daw pong Davao? Opo, actually, technically po, anywhere po along sa eastern seaboard natin, pwede po. Marami rin pong na-consider. Ang sinasabi nga po natin, tandaan natin, yung mangyayari po next year, ay isa pong test launch. At ang Cagayan ay, dahil nga po gusto nating may launch to next year, dahil part ito ng training natin, yun po yung na-determine na may kombinasyon ng factors na magagawa natin siya kagad next year. Pero yun po, ang PhilSat po meron ding sinulong sa PPP Center na isang project na feasibility study for a spaceport. So sa feasibility study po na yun, maaari din pag-aralan ano po ibang mga lugar sa Pilipinas na pwedeng paglagyan ng spaceport. At kasama po syempre sa konsiderasyon ng iba pang lokasyon sa eastern seaboard natin. Pero mas lumabang yung Cagayan. Para po sa test launch next year po, yun po yung napili natin na lokasyon. Doc, bigyan mo ko ng kasi alam mo yung usapan namin pang matalino to. Doc, diba? Yung China, diba, laging nagte-test launch. Pero lagi naming nababalitaan, pinag-iingat yung mga mangingisda sa area ng Palawan. Ang Opo. layo yata ng Palawan tsaka Cagayan. Anong meron sa area na yan? Okay po. Yung launch po ni China, kaya po lagi tayong nag-i-issue ang PhilSat ng advisory na baka wag niyo po munang puntahan itong Yes, area yes. ng dagat. Kasi po si China nga po, nasa natin siya, nasa west natin. Tulad nung nabanggit ko kanina, kadalasan ng rocket nila launch from west to east. Tayo po ay nasa east ng China. So, dun sa pagplano nila kung saan dadaan yung rocket, natural po na madadaanan yung area natin. Oh, at tayo Doc, pag ginawa natin yan sa area of Cagayan, wala tayong madadaanan, wala tayong masasapol na ibang... Kung eastward po, mas konti po yung mga land masses na madadaanan natin. At dagat din po ang babagsakan. Hindi China. Hindi naman. Malayo po ang China. Doktor, sa inyong pagkakataon para may mensahe ho kayo sa ating mga kababayan na hindi po naiintindihan yung kahalagahan po ng programa at proyektong ito for the future. Una pong gusto kong sabihin, salamat po sa mga nakikinig at sa mga kababayan natin para sa komentaryo na natanggap namin tungkol sa project na ito. Bihira po kasi yung ganyan nga na public engagement sa isang project na science and technology talaga ang parang topic. So Kasi salamat po sa feedback. Doc, kasi pang matalino kasi ito. Tapos may math, may science. Ayaw namin ito. Ayun nga po, wag po nating isipin yung rocket. Well, isipin natin siya, pero isipin natin ito ay capability building. Binibuild natin yung capability na magkaroon tayo ng sariling kakayahan na makabuo ng rocket, ma-operate siya, magpatakbo ng isang spaceport.
Kasi po, napaka-importante po ng ganong capability sa mundo ngayon. No? Marami pong bansa, kung tanongin nyo, gusto rin nila sarili ng spaceport. Tayo po na merong ganong advantages, parang kailangan po nating pag-aralan man lang kung paano natin siya magagamit. No? Kasi po, kung hindi natin susubukan, hindi talaga natin malalaman kung kaya ba natin talaga. Gusto ko rin po siyang i-relate sa ano po, no? Yung kung baka alam po naman nakikinig yung Diwata 1 satellite. Yes. This year po, sineselebrate natin yung 10th year nung launch ng Diwata 1. Bago po may launch yung Diwata 1, ganito rin po yung usapan parang kailangan po ba natin bumili ng gumawa ng satellite? Kaya ba talaga natin yan? Pero nasagot po natin yun. Nakapag-launch tayo ng satellite, nasundan pa ng 7 pang satellite na gawa ng Pilipino. So, kayang-kaya po natin talaga. So, ganun po ang isipin natin dito. Next year po, susubukan natin. At pag naging successful or kahit hindi maging successful yung test launch, may matututunan tayo at yun ang gagamitin natin para tuloy-tuloy lang sa pag-unlad. So, yun po yung aking message po sa mga kababayan natin. At pahabol na lang po siguro, August 8 to 14 po, sineselebrate natin ang Philippine Space Week. So para po sa mga nasa Maynila sa August 8. Hello, Doc? Nawala si Doc? Nawala si Doc? Doc, yung ano mo? Space Week celebration ngayong taon. Doc, sandali. Naputol ho kayo. Sa Ay, sige August po. 8 to 14, I feel sa... Philippine Space Week po. Okay. Ano po yung activity again? Sa August 9 po, para sa mga nasa Manila, merong exhibit sa Cubao Gateway. Okay. Gateway Mall 2. Para naman po sa mga nasa ibang lugar, may mga iba't ibang activities po na ginagawa ang mga partner ng PhilSA tulad ng mga ibang university na kanya-kanyang paraan ng pag-celebrate ng Philippine Space Week. Kung gusto niyo po ng mas maraming detalye, maaari po kayo magpunta sa Facebook page po ng Philippine Space Agency para makita po yung lista ng mga activities for Philippine Space Week. Naanyayahan po namin kayo. Kung gusto niyo magmukhang matalino, pupunta kayo doon. Doc, salamat talaga sa oras. No? Good luck. Kasama niyo ho kami sa tagumpay na yan. Thank you, sir. Maraming salamat po. DZXL. Si Exclusive. Dr.